lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, Wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. Ngunit, yun sa inyong kaugalian, dapat ako magpalaya ng isang bilanggo sa pista ng Puwaska. Ibig ba ninyo malayain ko hari ng mga Hudyo? Hindi siya! Hindi si Barabas! si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ikinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik. Ginawa itong korona at ipinutong kay Jesus. Lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, Ihaharap ko sa inyo upang malaman nyo na wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. Pagmasdan nyo ang taong ito. lumabas si Jesus na may koronang tinik. Kayo na ang bahala sa kanya at magpako sa kanya sa krus dahil wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. Biruin ko yung batas at ayon dito nararapat siya mamatay sapagkat sinabi niya ay anak siya ng Diyos. Nang marinig ni Pilato ang sinabi nila, lalo siyang natakot. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Nagasaan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Muling nagtanong si Pilato. Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong ipalayain ka o ipako sa krus? Magkakaroon ng kapangyarihan sa akin kung hindi iyan ibinigay sa iyo mula sa langit. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito sa harapan mo. At siya'y umupo sa upuan ng hukong na nasa dakong tinatawag na plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-aalas 12 na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang inyong hari. Patayin siya! Ipapako ko ba ang inyong hari? Wala kaming ibang hari kundi ang emperador. ibinigay sa kanila ni Pilato si Jesus upang siya'y ipako sa krus. Jesus! Maawa kayo sa kanya! Maawa kayo! Huwag niyo siyang ipako sa krus! Maawa kayo sa kanya! Sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Naganap na. Iyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Takaw ng krus! Ikap depensa!